akala mo nakikipagkwentuhan pero parang hindi totoo yung salita o parang ibang lingwahe? Ang tawag dito ay jargon at tunog nakikipag-usap pero halos wala o iilan lang ang mga klarong salita. Sa mga batang 1.5 to 2 years old na nagsisimula pa lang magdugtong ng mga salita, isa itong stage ng language development. Dahil sa mga panahong ito na limited pa lang ang kanilang vocabulary or ang mga salitang alam nila, mag-e-experiment muna sila sa tono at ritmo ng pakikipag-usap. Para kahit papano, kahit yung feelings lang muna ay naipapahayag nila. Parang minsan tayo, di ba, kahit hindi pa natin memorized yung lyrics ng isang kanta, ay nasasabayan na natin yung kanyang himig. Kalimitan habang lumalawak ang kanilang vocabulary ay unti-unti ring nawawala ang jargon around 2.5 years old. Kaya kapag 2.5 years old na at puro jargon pa rin ang pananalita, maaaring ito ay senyales ng isang language delay o maaaring ito ay senyales ng kakaibang learning or language development. At syempre, didiretso tayo sa ano ang pwede nating subukan sa bahay. Unang-una, obserbahan kung merong pattern. May mga jargon ba sila na paulit-ulit depende sa gawain o sa sitwasyon? Subukang intindihin kung ano kaya ang maaaring intensyon ng kanilang jargon. Bakit nila sinasabi to? Kasi kung mahulaan natin kung ano ang gusto nilang ipahayag, mas makakasagot tayo sa makabuluhang paraan. Halimbawa, laging sinasabi ng bata, ay, 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 ay. At tuwing ginagawa niya to ay napapansin yung parang irritable siya. So kung tama ang ating hula at ginagawa niya to tuwing may ayaw siya, pupunta na tayo sa tip number 2. Sagutin sila gamit ang mga salitang sa tingin natin ang sinusubukan nilang sabihin. So, tuwing may inaalok pala kayo, gaganyan yung bata, ayaw, ayaw. Ayoko na. Stop please. Sabayan pa natin ng tip number 3. Talagang gumamit ng visual and gestural cues. So, gayahin ang kanyang gestures, parang sabing, ayaw. Ayoko nang kumain. Stop, mama. No more! At tip number 4, lagi kayong mag-respond sa jargon nila. Kapag nakikita nyo ang intensyon nila, ay makapag-interact sa inyo. Kapag pansinin natin yung mga communication attempts nila in their jargon, mararamdaman nila na, ay, may epekto pala pag nagsasalita ako. At maeengganyo silang mas magsalita pa. Mas marami pa akong mga halimbawa sa mga episodes na ililink ko sa caption. Hanggang sa muli, happy talking and mabuhay!